Pinuna sa Senado ang kawalan umano ng aksyon ng Department of Environment and Natural Resources kahit ilang taon nang nilalabag ng Socorro Bayanihan Services sa Surigao del Norte ang kasunduan nila sa lupa. Ipinasisilip na rin ng ilang senador ang pagpapagamit ng DENR sa ilang grupo ng iba pang protected areas sa bansa. May unang balita si Maki Pulido. 2019 pa lang, sabi ng DENR, malinaw na ang mga paglabag ng Socorro Bayanihan Services Inc. o SBSI, partikular sa pagpapatira ng grupo sa lupang dapat ay pang-agrikultura lang. Pero hindi pa rin sinuspinde ng DENR ang kasunduan nito at ng grupo para magamit ng huli ang lupa ng gobyerno. Kaya sa DENR budget hearing, sinita ang kawalan ng aksyon ng kagawaran. Kung umaksyon sa tamang paraan at degree ng mas timely, yung regional office, baka nga po hindi gumrabe yung sitwasyon po doon. That was the pandemic, the earthquake, and then Odette. I must admit that for humanitarian reason, parang nakonsider ko po yun na hindi ko recommend for cancellation. Yung nabanggit yung pong earthquake, actually, ayon sa aming pananaliksik, yun pa nga yung ginamit na dahilan, excuse, para hikayatin nung pinaka-leader ng SBSI, yung libo-libong mga taong umakyat. Personal na dineliver sa kampo ng SBSI sa Socorro, Surigao del Norte ang suspensyon ng kasunduan. Bukod sa bawal tirhan ng mahigit 300 ektaryang sakop ng kasunduan, naglagay pa raw ng checkpoint at military style pa ang training ng security. Ngayon, pinaghahandaan na ng DENR, DSWD at DILG ang pabahay at kabuhayan ng mga paaalising miyembro ng SBSI. Pero libong ektarya pa ng protected area sa buong bansa ang pinapagamit din ng DENR sa iba sa ilalim ng Protected Area Community-Based Resource Management Agreement. Sabi tuloy ng isang senador, baka dapat silipin na yan. Baka there are budding cult being propagated within those areas. Unahan na ninyo. Pasukin na ninyo, speaking na ninyo, you assert your rights, your regulatory powers over those areas para maunahan na natin sila. Pero hindi lang mga posibleng kulto, kundi pagkasira ng mga idineklara pa namang protected area ang inaalala ng ilang senador. Pag-amin ng DENR batay sa latest satellite imaging, may mga protected areas ng marami ng istruktura. Nang tanungin kung alin pa sa 114 protected areas ang maayos at naaalagaan, tanging Tubataha Reef at Underground River na parehong nasa Palawan ang nabanggit ng Environment Secretary. Puro naman Ninoy Aquino Parks and Wildlife sa Quezon City yan. Dapat naman yan. Madam Chair, we do have an informal settlement problem inside. Bakit doon? Yes, Madam Chair. Nasa Metro Manila yan. Yes, Madam Chair. Bakit naman hindi inalagaan ng DENR? Nasa ilalim ng ilong at mata ng DENR? Tapos hindi pa ma-manage yun? Bakit naman ganun? Bakit ganun? Grabe! We are seeking the collaboration with NHA and with the DSUD in order for this to be already addressed. Ito ang unang balita, Maki Pulido para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.